Tapos tingnan naman yung right mga kabossing. Magandang araw sa inyo lahat mga kabossing. Isang magandang hapon, magandang tanghali o magandang umaga kung anumang oras nyo napanood ang video na to. So ngayon mga kabossing ay nasa loob tayo sa sasakyan. Biyahe tayo at samahan nyo ako sa araw na to at may titingnan tayong unit. Mapapansin nyo, dito na ako nag-intro dito sa sa biyahe, sa loob po ng van. Ayan mga kabossing, samahan nyo ako. Ayan mga kabossing, kung saan ako dadaan sa sa Aguinaldo Highway. Kaso matraffic, kaya lumipat ako dito sa going to Amadeo to Tagaytay kasi sa Aguinaldo napaka-traffic at doon tayo pupunta sa Tagaytay sa B. Olivares. Try natin tingnan ang unit na tinimbre sa akin ng ng ahente. Tingnan natin kung okay ba, kaso maulan. Ayan o, parang dilim. Mga kabossing, siningin ko lang itong video to kasi naging busy tayo ngayon sa ating mga sasakyan. Medyo marami tayong pinapaayos at pati na rin doon sa doon sa bicycle natin. Medyo naging busy tayo sa pagbili ng mga pyesa, kaya ngayon na lang ulit tayo nakapag-video. Kaya sinika pong isingit ito itong video ng mga kabossing. Sana ma-enjoy kayo at stay tuned mga kabossing. Samahan nyo ako hanggang huli. Bossing, ang panahon ay napakainit na naulan, malinsangan, tapos walang hangin. Oh my goodness, paligo pala parehas yun. Dapat sana mga bossing ay doon tayo sa Aguinaldo para mabilis. Kaso andun pa kami sa may part ng taas Mapalapala ay napaka-traffic na. Kaya lumipat na lang tayo dito mga kabossing kahit malayo. Medyo malayo-layo ang daan dito pag dito tayo dumaan. Kaya lang kung malayo man tapos walang traffic, mas okay yun kaysa malapit nga, traffic naman. Ang init din mga kabossing pagka nasa traffic ang init ng singaw ng mga sasakyan, kaya mas pinili natin dito dumaan para hindi na hassle sa biyahe. Ang unit na yan mga kabossing ay try natin kung okay kaya, pero sa tingin ko medyo tukod na Tumalay natin na magkakitaan din kaysa naman na magpunta ka sa unit na ubod ng layo, tapos pagdating doon ay wala, supply din. Mas okay na itong mga unit na mas malapit sa akin. At least kung sumablay man
konti lang ang gastos sa kurudo at sa oras. Mga kabossing, balita ko lang tungkol doon sa aking garden na tinanim ko ng mga punlang gulay. Nakaka-disappoint mga kabossing kasi sobrang lakas ng ulan dito. Yung inilipat namin punla nung umulan ng malakas ay nawas out, kaya kakatamad, halos walang itinira yung ulan. Ang ulan kasi mga kabossing ay hindi basta ulan eh, parang buhos na talagang ano eh, pagbagsak sa halaman ay talagang halos durog, kaya mabibilang mo lang yung natira eh. Kaya siguro saka ko na lang ipakita sa inyo pagka naging successful yung ano, yung pagtatanim mo sa garden. Pero sa ngayon hindi ko muna papakita, nakaka-disappoint mga kabossing. Nakainis na kasi malaki na rin ang hirap ko dun eh. Tapos yung punla, ibinili ko lahat yun. Na-vlog ko rin na pagkakabili ko ng punla, bumili pa nga ako dun ng ano eh, yung lupa na punlaan. So useless din mga kabossing. At nung itanim namin, kabukasan ay umulan ng ubod ng lakas, nawas out mga kabossing, walang natira. Kaya kairita. Kaya siguro saka ko na lang ipakita sa inyo pagka naging maganda yung mga tanim ko doon. Nandito na tayo sa Olivares, Tagaytay Olivares. Ito namin titingnan yung unit at yung ano, yung agent natin, yung naka-lancer. Na papunta sa gubat. Yan natin kung pwede na to. Yung part na ito mga kabossing ay parte na ng Tagaytay, mga looban ng Tagaytay. Kaya mga kabosing,
Innova J 2010. Tingnan natin. Kabaka. Tingnan natin. Yan mga kabossing, ito yung titingnan natin yung unit to. Innova J, pero nakamags na no? Basta J still mags, di ba? Pinalta na to. Ayan, tayo natin na ng may-ari. Ang may-ari na saan? Yan ang yun ang agent ko, si Ray, ang pinakamagandang lalaki ng Mendes Crossing. Tingnan natin. Bihira na mag- Quality ng ano, tail light. Hindi daw kikinis to. Ha? Hindi nakikinis yan. Yung isa, quality. Plastic to eh. Oo nga, pag ganyan, no, hindi na... May pa rin ang yun pa rin ang sasakyan mo, no? Ay, talagang kuhan. 10 years na. Oo nga. Ay, boss niya. Madalang lang. Pero wala namang turbo, no? Wala namang tagas turbo. Oo, no? wala. Dito lang sa Cover. pati ang ano eh. Alin? Pati yung filter eh. Hindi, kahapon maluwag yan. Ha? Maluwag. Nagpit ako ng hapon. Matatanggal na yung gano'n. Pwede yung pandara yan eh. Wala nang takbo na. Eh, madali. Tara mga kabossing, sa pandara natin. Kung okay kaya to. Haltover ba pa? Kaya mga kabossing, medyo mahina na yung aircon. Ayan o. Tapos ito yung J, hindi siya power window. Ang mileage niya ay, oh my goodness, Di ba na yung wala? Inalis na yung mga dating amplifier. Ganda po yung ano, tapos yung ilalim. Karo daw to? Karo daw? Parang talaga yun. Pero sila mag-register ng 6. Ano? Hindi. Ano pa rin? Sa akin pa Oo, rin. sa'yo pa rin. Kaso nga lang, ganun na lang talaga.
Kaya nang i-register ng 6 Oo. Yes mga kabossing, nakuha natin yung ano, yung unit na Innova. So andito kami sa ano, sa bahay. Dito na kami, kararating lang at may bibili pa tayong ano, tingin tayo ng battery. So yung sasakyan ay inuwi namin. Ang nagmaneho yung anak ko, walang lisensya. Medyo kinakabahan ako kasi walang lisensya eh. Pero naglakas loob na lang ako. Kasi kung naawa ko sa ahente, kung magpapahatid pa ako hanggang dito sa Dasma, eh sa Tagaytay siya. So tinignan ko naman sa pagdadrive ng ano ko, eh kaya naman pala niya iuwi. Kaya lang, ang nakatakot, wala siyang lisensya. At babalik din tayo bukas mga kabusing doon kasi may balance tayo. Kasi kulang yung papel na nabili kong sasakyan. Balikan natin para bayaran natin yung balance natin. Plus para makuha yung mga kulang na papel na ano, kailangan ng sasakyan. Balik ulit tayo mga kabusing dito sa highway. Mga kabosing, dapat ay tayo bibili ng battery at saka gulong ng mga jeep. So dapat tingit yung ano, yung pagbili natin ng sasakyan. Kaya medyo nahapon tayo, labot tayo ng rush hour. Tingnan natin kung may traffic. So kung traffic, baka bukas na lang. Saka medyo hapon na rin eh. Yan mga kabosing, minsan pagka nagkakadikit-dikit yung trabaho ko, talagang medyo nahihirapan ako pag wala akong katulong. So minsan hindi ko malaman na nga yung unahin. At hindi ako mahilig yung mga kabosing na kumuha ng ano, ng tao. Lalo kung ang tao ay medyo mabigat din ang katawan, kasi ginugusto ko pang ako na lang ang kumilos. Yung rush hour na, try natin kung makakabili pa tayo. Kung hindi, bukas na lang natin. Mga kabosing, medyo traffic na talaga, rush hour na eh. Talagang wala na tayong mapipili dito sa lugar na to. Tanda ko mga kabosing, year 2017 or 18 o 2008 pala, mga 2008. Wala pa traffic dito mga kabosing eh. Ngayon wala na. Nakakatamad ng ano, lumabas talaga pag gaganitong oras. Kahit saan. Mga kabosing, naalala ko pala, ngayon ay June 28.
Birthday ngayon yun, no, ni Louie Kapanalig ng Kapanalig team. Happy birthday Idol Louie Kapanalig. For blessings at sana umangat pa yung ano mo, yung YouTube channel mo. Alam mo kaya mo yan at magaling kasi si Kapanalig mga kabosing eh. Medyo talagang kakaiba yung talent niya. Muli happy birthday Kapanalig. God bless you always. Right mga kabosing, good morning sa inyo lahat. Bali karugtong lang po ito ng video ko kahapon na hindi na kami nakapag-video at ginabi na. So bali ngayon natin tutuloy at kahapon mga kabosing ay nabili ko yung ano, yung unit. Ayan oh, Innova J2010. So ang nangyari kasi kulang ang papel, may balanse pa ako yan sa unit na yan. Ngayong araw na ito ang pagbalik namin para may full payment at makumpleto yung papel ng unit na yan mga kabosing. So ang naging problema kahapon nung mabili ko mga kabosing ay wala akong kasamang driver. So inihatid naman tayo ng agent, kaya lang obligado tayo magbayad doon sa agent ng medyo alam mo na. Kasama ko naman yung anak ko na si Rap, yung laging yung napapanood sa mga video ko, yung binatilyo. Marunong talaga mag-drive yung mga kabosing. So sabi ko sa kanya, kaya mo, i-assist ko na lang. Pero sa totoo lang mga kabosing, bawal yun. Wala po siyang lisensya. 14 years old lang siya mga kabosing, hindi siya pwedeng kumuha ng lisensya. O naglakas loob ako through assistance naman. Bali ako ang umuna, tapos sabi ko sumunod na lang. Pero alam ko kaya ng batang yon at ako natutuwa. At kahit sa highway mga kabosing, kaya niya. Binigyan ko lang siya ng go signal. Saka sabi ko wag kang matataranta kasi wala naman niyang pinagkaibahan sa sa pagmamaneho mo sa loob. Bali hindi pa siya nakapagmaneho sa sa highway, sa mga siksikan. So nakita ko kahapon, tinesting ko, okay naman. Kaya sabi ko sa agent, wag na lang, kami na lang. O ayan, thanks God at nakauwi kami ng maayos. Pero mga kabosing, wag niyong gagayanin yon. Bawal po magmaneho ng walang lisensya. Kaya lang ang ginawa namin, ako umuna, nakabuntot siya sa akin at kinakailangan i-assist ko. At saka yan mga kabosing, ang mga anak kong yan, bago ko pinagmamaneho ay talagang kinakausap ko na maayos yung mga pagiging responsabling driver. Although hindi talaga pa pwede kasi 14 years old lang. Pero kung makikita niyo ako magmaneho, pwede tayong maging professional. Kaya lang susunod tayo sa regulasyon. Pero kung yan naman ay nasa 18 years old, may lisensya na yan. Kahapon lang at mga kabosing, hindi ko na uulitin yun. Nagkaroon lang ng emergency na kinakailangang may uwi namin ng unit kasi wala akong, yung isang anak ko ay may pasok, kaya siya ang pinag-drive ko. Pero kahapon nagdadalawang isip ako kung pagmamanihuhin ko ba. Although talagang medyo siksika na, alam naman yung Aguinaldo Highway galing Tagaytay to Dasma, medyo siksika na yan. Pero tinesting ko siya pinagmaneho sa highway at sabi ko pwede ito ba, kaya naglakas ang loob ko. Hindi ko naman siya iniiwanan, lagi akong sabi ko buntot ka lagi sa akin. Pero nakikita ko disiplinado yung bata magmaneho. Yan naman ay sa nagtuturo din mga kabosing. Kinakailangan hindi po pwedeng basta marunong magmaneho. Kinakailangan alisto yung isip mo. May rules kang susunod. Kinakailangan nakukuha mo yung yung naiisip ng kapwa driver mo, yung mga driver sa mga sinusundan at nasa likod mo. Yan ang tuturo ko. Dapat alisto ang isip, hindi pwedeng pa-banjing. Dapat talaga naiisip mo
anong tawag doon, na parang nakukuha mo yung iniisip ng katabing driver mo nasa una sa likod. Yun lang naman ang kailangan, at saka dapat may timing yung pagpasok. So ayan, hawa na niya siya dito na, pero medyo sa totoo lang kinakabahan ako tuwing may mga stoplight. So inaantabayan ako siya, baka kasi ma-beating red light eh. Pero alam naman nun ng batang yun, kaya lang baka biglang mag-alanganin at sumunod sa akin kahit naka-red na ay sumunod pa rin, kaya talagang inalalayan ko. Pero sayang, medyo maghihintay pa rin ng siguro 4 years. Kasi yung anak ko mga kabosing mas matangkad pa sa akin. Kaya siguro bago dumating ng 18 years old yun, ay talagang hasang-hasana. Ay mga kabosing, ngayong araw na ito ay babalik tayo sa binilhan natin sa bahay. Kung nang mayroong kulang sa papel, at yung binilhan ko niyan ay sa LTO din po nagtatrabaho. Kaya babalikan ko, tiwala naman ako sa LTO siya nagtatrabaho. At unregistered po siya mga kabosing. Then ang sabi niya, siya na magrerehistro. Magbigay lang ako ng pangrehistro sa kanya. Ayan mga kabosing, samahan niyo ako. Samahan niyo kami mag-ama ngayong araw na to. At nga pala mga kabosing, muli ay binabati ko ng belated happy birthday si Louie Kapanalig ng sa YouTube mga kabosing dyan sa Batangas. Let's go, samahan niyo ako mga kabosing. Mga kabosing, hinintay lang natin ang anak ko. Sasama ko uli para may kasama tayo. Talagang titrain ko siya sa highway. Kahit ako nagmamaneho, tinuturuan ko siya ng mga tamang proseso, tamang timing, para at least pag nag-drive siya at kahit hindi ako kasama ay laging alam niya yung mga gagawin niya. Kasi hindi po pwede yung mga kabosing na nagmamaneho ka ay alam mo lang ay mag-drive. Dapat na monitor mo rin yung takbuhan o nasasayko mo ba yung yung mga kapwa motorista mo sa tabi. Kaya dapat, kaya kinakausap ko yan sa pagmamaneho mga kabosing, kahit bitinan na mga galing ang paa niya, kasi mga gaan ang paa niya, mga bata pa kasi. Kaya bali ako yung nagturo sa anak kong isa, yung una, then yung anak ko rin naman na nagturo doon dito sa anak kong yan, si Rap yung yung nag-drive kahapon. Kaya yung aral ko sa kuya niya ay naisalin niya doon sa dito sa anak kong pangalawa, si Rap. Ito po yung mga kabosing yung nakuha ko. May mga i-retouch tayo. Ang loob ay intact siya ayan diba? Maganda ang makina, may aircon. Pero marami pa tayong prosesong gagawin dyan. Maganda ang gulong, nakamag siya. Ang variant niya ay J, kaya hindi siya power window. Pero minsan kasi mayroong mga buyer na ang gusto ay yung hindi power window. At pag naglulo kasi yung power window, minsan na emergency sa tag-ulan, nahihirapan din. Pero pwede mo naman may power window yan mga kabossing, kung talagang gusto mo. Ewan ko ba sa mga tao ngayon, pipihitin na lang yung bintana ay gusto nilang dip-in-dip lang. Okay, wala naman pinakaiba yung mga kabossing, ang makina na yun ang interior niya ganun din. So ngayon, andyan na ang anak ko, narinig ko sa labas, at kami iaalis na mga kabossing. O samahan niyo ako ulit at babayad tayo ng ating balanse para maayos lahat ng papel ng nung nabili namin unit mga kabossing. Ayan. Medyo marami-rami tayong unit ngayon, medyo napasipag tayo ng pamimili. Yan na may mabibenta lahat. Tara natin, bayaran natin. Kunin mo yung mga i-charge na ba yan? Tara. Bali yung ko nga pala is 15 years na pala yan. Kung hindi ka kamali, alam ko 14 lang. Tara mga bossing, samahan nyo kami. Let's go. Mga bossing, punta na tayo sa bibilan natin sa Tagaytay. Para sa tingnan naman yung sitwasyon, hindi pa kami nakakaalis sa traffic na. So babalik ulit tayo dun sa ating dinaanan kahapon.
At pag dito tayo dumaan mga kabosing ay baka kung dumating man tayo ay hapon na. Ang usapan namin kasi alas 12. Wala, hindi tayo aabot. Mainip sa ating kausap. Pero kailangan natin bumalik. Hanap tayo ng ibang alternate route. Para masyadong mahaba traffic na to. Balik tayo mga kabosing. Dito tayo dadaan sa sa hapon sa puntang Amadeo. Via Gentry, then going to Amadeo. Shortcut tayo ng puntang Tagaytay mga kabosing. Wala tayong mapili mga kabosing na hindi traffic once na lumabas ka ng bahay, wala. Ang traffic mga kabosing ay kakambal na ng buhay ngayon di pagdaan sa syudad ka. Kaya huwag ka na mag-expect na makakatakbo ng matiwasay ng mga ganitong oras. Aksidente durog ang yan Ertiga Suzuki talaga siguro kagabi yan kasi nung tumaha kami kahapon dito wala pa maaaring kagabi yan o nangyari kaya talaga mga kabosing konting ingat sa pagmamaneho, disiplina sa pagdadrive. Hindi pwedeng bilis-bilis mong magpatakbo tapos pag nag-aalanganin ka, natataranta ka naman. Kaya dapat yung pag-drive mo hanggang doon lang sa kaya ng loob mo, hindi yung upakan mo na bilis ng patakbo. Pagka nagkaroon ng ng alanganing posisyon, matataranta ka. Wala. Ako mga kabosing, tagal ko na nagmamana yun, hindi naman na-experience yung na ako'y mapasok sa alanganing posisyon. Mga kabosing, gas muna tayo. Mga kabosing, kaya minsan din kaya nagkakaroon ng aksidente. Talagang yung driver din walang disiplina sa pagdadrive. Kung makapagmalayaw, alam mo wala nang gagaling sa kanya. Isa pang minsan nung ang lalakas ng loob, pero na sinabi ko, once na dumating yung time na nag-aalangan rin kayo, natataranta naman. Kaya nalalagay sila sa aksidente mga kabosing. Kaya lalo na kung ang magmamaneho ay lasing or may bisyo, diyan nagkakaroon ng aksidente. Pero kung ang lahat ng driver ay may disiplina sa sarili sa pagmamaneho, kung magkaroon man siguro kanya aksidente, napakadalang. Pwede ang problema ay sasakyan na lang. Pangalawa, dapat pag nagmaneho tayo ng sasakyan, check muna natin mga kabosing kung condition ba yung ating mamaneho. Hindi yung sakay na lang tayo ng sakay. Hindi po pwede yung pag kumuha mo ng susi, tuloy ka ng start, running check up, check up ng makina, hindi mo na rin tinignan yung gulong mo kung malambot kaya o hindi, kaya inaabot sila sa daan. Yan din ang advice ko sa mga driver ko. Bago mo i-drive, check mo muna yung gagamitin sa sakyan para hindi ka rin magka-problema once na nasa highway ka na. Sa bahay pa lang, check mo na agad para at least prepare ka na o alam mo na ang saka dapat alam mo rin ang weakness ng sasakyan mo na minamaneho. Just in case magka-problema, ay alam mo na ang gagawin. Advice lang yan mga kabosing. Mga kabosing, itong part na to naging alternate route
ko pagka nauwi ng Batangas. Kasi ang Aguinaldo Highway, naging busy na talaga mga kaposi. Ito may mga ginagawang mga alternate route. Tulad ng ginagawang yung mga Calax. Sinasabing ganyan. Ang dami na ginagawa ditong daan mga kaposi. Talagang dine-develop. Minsan, galing Manila, diretsyo ng Nasugbo. O daan ng Cavite. Kaya, talagang hindi na kaya ng Aguinaldo Highway Aguinaldo Highway yung volume ng sasakyan, kaya dapat talaga may mga daan ang iba. Kasi ang Tagaytay mga kabosing ay tourist spot, kaya nagiging matraffic. Kaya mas maganda ang dumaan dito para at least iba-iba yung yung takbo na medyo smooth. Hindi katulad doon na talagang matraffic. Mga bossing, dito tayo liliko sa bago numating ng ng kanto ng mahogany para lalabas tayo ng sa may part ng buho para mabilis. Ito yung mga bagong daan, alternate route mga kaposi. Diretso yata yan ng Mendez, Alfonso, yan, daang yan. Going to Batangas na rin, may bypass kasi ng Batangas. Bagong daan para makapag-shortcut. Dito rin dumadaan yung puntang Batangas para makaiwas sa traffic dyan sa Mendez. Kasi mayroon din ginagawa din yung parang tulay, overpass. Aguinaldo Highway. Dapat sana malapit dyan mga boss. Kaso short traffic nga doon sa may sa may house na kaya dito tayo nagdaan. Malapit na tayo mga kaboss ngayon. Yan lang tayo sa makalampas ng Milcon. Hindi lang alam mga kaposin kung mag-video ko yung mga nito. Pero kasi mga tao na ayaw i-video mga video tungkol yan. Kaya respect na lang natin mga kaposin. Basta ayusin na lang natin yung papel para mabayaran din yung mga balansin natin. Tayo sa Villa Lorisa.
Yan mga kabosing, na bayaran na natin. Nakuha natin ng papel. So nagsabi ako doon sa bilang ko kung pwede nga i-video, ayaw niya. Ayan, respeto na lang natin. Meron kasi mga taong ayaw na makuha ng video. Kuya tayo mga kabosing. At mayroon tayong titingnan isang unit pa. Truck naman, tingnan natin kung okay kaya. Let's go. Yan mga kabosing, project car. Durog. Ito sa mga magta-truck naman mga kabosing, my goodness. Palit kaha. Pero ang chassis ay may kahoy. Wala na to. Pero pwede pa itong i-recon. Tamo naman, ito mga kabosing, yung mga mahihilig sa mga truck, mga krusonada, ang makina niya ay Eagle. Ayan. Eagle. Hindi ka na talaga gumiyasa na, talagang diyan na po ito. Ang ulo ayan, buo. Wala na. Durog na. Parang project car to mga kabosing, mahirap to. Tingin din natin mga kabosing, malay mo kayanin natin. Pero wala na to. Project car na talaga. Ray! Pas mo na ako. Ang daming kaway. Uwi na kami. Ayan mga kabosing, si Ray, ang aking kaibigan na nagbabato sa ating mga unit. Medyo hindi natin kaya yan. Pero parang okay pa mga pangilalim. Pero guys mga kabosing, dito kami sa may 7-Eleven at bibili muna tayo ng mainit na malamig. Pagkakainit. Uwi na tayo mga kabosing. At napakainit. Pero maghanap tayo ng mabibili ng malamig. Nakakauhaw. Ayan mga kabosing, dito na tayo sa bahay. Kararating lang natin. Ang init. At kumain muna tayo sa sa kabilang bahay ko para medyo nagutom kami. So hanggang dito na lang mga kabosing ang video natin. At salamat sa inyong pagsama hanggang huli. At muli ako nagpapasalamat sa mga nanonood sa YouTube channel ko mga kabosing. Until next video na lang mga kabosing. Bye bye.